So, hi mga bee. So, andito naman po ako. Ayun, panakuha ko na po yung parcel ko. And then, bumili muna ako ng food. Tatambay po muna ako dito sa 7-Eleven. So, ito yung 7-Eleven. So, along the way lang po siya. So, before, dito yung apartment namin. Nag-apartment pa kami. Dito yung way niya. And then, ito yung 7-Eleven. So, malapit lang naman po siya sa dorm namin kung sanay na kayo. Pero kung first time nyo pumunta, hello, bakit meron naman akong sabit? Is medyo malayo siya. So anyway, sabi nga, gaya nga po ng sabi ko, kakain po muna ako dito sa 7-Eleven. Tatambay po muna ako kasi maaga pa naman. Parang 4:50 pa po ata ng umaga. Tapos bumili lang po ako ng pizza kasi wala akong masyadong bet sa food nila. First time ko po itong kakainin. And then yung chocolate milk kasi wala po yung caramel macchiato. So sobrang pulang-pula po yung ilong ko. Hindi po matangos ang ilong ko, pulang-pula lang. Charot. And then umalit na po kasi tatanggalin ko nga po muna itong sorry po sa face ko, gawa ng as in talagang nakapantulog lang po ako. Magkilamos naman ako mga bee. Ayan, nakapantulog lang ako. Just sumaglit ako dito sa 7-Eleven kasi baka mag-back to sender na naman. At gaya po nga po ng sabi ko kanina is pupunta kami ng concert. And then baka sa Monday pa po yung uwi ko. Bukas kasi magche-check-in kami doon. So story time. Itong itong concert na to is talagang accidentally lang po talaga na nakita ko. And then ini-screenshot ko po siya. Pinakita ko po sa some of my friends ko. And then, gusto rin naman po nila. So, we decided na, so yung ticket po namin nabili is parang December pa po ata namin nabook. December ko pa nabili. Nabook ko na siya ng December. And then, so, mga ilan po ba yung ticket ko na nabook? Kasi may mga nagpasabay. 3 kami. Tapos, may mga nagpasabay pa. So, tapos talagang inaabangan ko kasi laging sold out. Kahit yung pinakamalapit, medyo undecided kami sa pinakamalapit. Gawa ng baka sobrang lapit naman, hindi namin makita or hindi namin masyadong ma-enjoy. So, nakakapanghinayang. So, dapat pala yun lang yung kinuha namin. Pero nung tinry ko na siyang i-book days before, no, parang 1 week ago, parang sold out na siya. Until kahapon, nag-search ako kung meron pa siyang yung mas malapit, wala na siya. Kasi yung friend ko na nagbakasyon galing siyang Pinas is binuko ko lang siya ng madali ang book kasi tinanong ko siya kung gusto niya sumama sa amin. Manonood nga po kami ng Planet Shakers and then sabi niya tatry na pero hindi pa siya, undecided pa po siya. Pero binuka po na siya ng ticket. So, super blessed kasi meron pa siyang, hindi pa siya sold out. So, nakapag-book pa ako sa kanya. Sa umaga yon nakapag-book ako. And then, nung pagdating ng gabi, nag-check ulit ako. So, lagi po siyang sold out, B. So, sobrang excited ako. Kasi gaya po ng sabi ko kanina is first time ko manood ng concert nila. And then, sobrang kinikilig ako. Ewan ko ba, sobrang excited ko. So, kain tayo. So, ito po yung tsura na pizza nila. So, parang masaya. So, tambay lang po muna ako dito. And then, story time. Mag-story time lang ako. Kasi wala pa namang kaso pasensya na kayo sa mukha ko. Kasi ganito lang talaga. Ang laki po talaga ng mukha ko. So, ilang taon na ba ako dito sa Taiwan? Kung madali lang ba yung buhay dito sa Taiwan? Kung madali lang po bang mag-apply? Kamusta naman po yung trabaho? Okay naman po ba yung company? So, one by one. So, nag-apply po ako dito sa Taiwan. Hindi po madali. Kasi sobrang tagal ko pong nag-antay. So, kahit selected na po ako ng agency, kasi yung agency namin dati is Jobman pa po kasi. And then, ayun po, na-select kami ng December. Kain po.
Masarap naman po siya kaso hindi ko talaga bet yung seafoods. Sorry. So, back to the topic. Naselect po ako ng December and then nag-wait po ako. Sobrang tagal ko nag-antay kasi July kami nakaalis eh. July 1 kami nakaalis. So, ilang months yun? 5 months. So, sa batch namin, parang 10 or 12 kami. Sila, may mga experience. Ako lang talaga po yung wala. Wala akong experience sa electronics. Wala akong experience sa factory kasi mostly yung mga experiences ko sa Pinas is food chain. Nag-Jollibee po ako, tapos nag-Greenwich ako. Sa mga mall, gano'n, nag-cashier ako. Ganun lang po yung mga experiences ko. Sa batch po namin is, ako po talaga yung walang experience. Pero, hindi ko po alam kung maniniwala kayo sa kasabihan or whatever it is. Na kung para sa'yo po talaga. Kasi, biruin nyo po, dumating po ako sa agency. Ako po yung naka-last applicant. Last number ko is 49. 50. Ako po yung pinakahuli. Hindi ko po talaga makakalimutan kasi late na nga ako. Galing po kasi akong Bulacan noon. And then, late na akong dumating. So, yung number ko is number 50. And then, grabe po talaga. Tapos, nakapasa ako sa physical, tapos sa exam. And then, ayun nga po, yung ko is na-select ako. And then nga po, nakaalis ako nag-wait kami ng July. Ewan ko kasi yung ibang batch ko ata kasi is, isang buwan lang sila nag-antay. Ako kasi sobrang tagal ko pong nag-antay. Kasi inantay ko po siya. So, in-enjoy ko na lang muna yung moment ko. Sabi ko, kung para sa akin, Lord, galing to sa'yo. Kung hindi, is okay lang din naman. Pero, much better na ibibigay sa akin, diba? So, ayun nga po, naselect ako, dumating ako. Dito is 2014. So, first company ko yung company ko ngayon. First company and then, until now, surviving pa din siya. So, last contract ko na po ito. Kung mapapanood nyo sa mga last mini vlog ko, charot. This last contract ko na po ito. So, nag-aantay na lang po ako na matapos yung contract ko. So, kamusta naman yung company namin? Yung company namin, kasi nga siya, first company ko po siya. Sa sahod is, okay naman po talaga. Sobrang wala akong masabi sa sahod. Malaki siya for me ha. Malaki na siya for me kasi syempre first first company ko to eh. Malaki na siya for me. And then sa mga bonus naman, may mga machine bonus kami. Syempre pag wala kang wala kang NG sa loob ng isang buwan is may bonus ka. And then may parang performance bonus ka rin po. So depende rin po yun sa performance mo. So depende rin po yun sa taas kung bibigyan kanila or hindi. So ayun. And then sa trabaho naman, nung una talagang nahirapan ako kasi gaya po ng sabi ko, wala naman po akong experience sa factory. Okay. Wala naman po akong experience sa electronics. So inaral ko po talaga siya ng inaral. Talagang posigido po ako matuto. Hindi po ako sumuko agad. Though minsan feeling ko nabubuli ako kasi nga ako lang yung walang experience. Kumbaga, sa batch namin is ako yung loner. Tara po. Hindi, parang ako lang yung nakikisalamuha ko, lagi yung sinasabi, nakikihalubilo pala. Nakikihalubilo ako, nakikisalamuha ko, pero hindi po ako nakikiayon. So, parang before pa po, alam ko na po kung paano ko i-handle yung mga situations kasi mahirap po talaga. So, siguro alam niyo naman po yung ibig ko sabihin. And then, yun nga po. Sa una mahirap, sobrang hirap kasi palipat-lipat po ako ng fab. Minsan, so nag-study ako sa 5th floor, fab 2. Nag-study, ano pa pala yun?
second floor sa Fab 2. So, nag-study po ako noon until natuto ako. Nag-study na naman ako ng ibang floor. Tapos, pinahawak ako ng ibang machine na hindi naman ako nag-study. So, talagang pasuko na ako. Pasuko na po talaga ako. Pero, inaral ko siya. Inaral ko po siya ng inaral. Talagang, tapos first time kong umiyak ako dito sa company namin kasi nasigawan ako. Syempre, hindi naman sa OA. Pero, di ba sino pong nakaka-relate na meron po talagang tao na hindi po talaga sanay na nasisigawan or natataasan ng boses. Kasi lagi kong sinasabi sa sarili ko, never ko yung na-experience sa amin. Kumbaga kung may kasalanan kang nagawa is kakausapin ka ng maayos, ganun. So yung mga kuya ko, pag alam mong galit na sila, malumanay silang magsalita. Pero alam mong may something, kaya parang tago sa puso. Ganon yung ko. Kaya nung time na yun, parang feeling ko, awang-awa ako sa sarili ko kasi nasigawan ako. Pero syempre, normal lang yun sa kanila. Talagang umiyak ako, tapos nag-walk out ako. Wala na akong kung mapapauwi ako or what. Basta nag-walk out ako agad. And then, bumalik ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala support kasi hindi pa naman yung break time. Bumalik ako. Hanggang sa akin, nausap na ako na nagpaiyak sa akin. Visor po kasi siya. Bumalik siya, tinanong niya ako ba't ako umiyak, tapos wag na daw ako umiyak, tapos nag-sorry naman po siya. And then, alam po yung kinakausap niya ako na parang walang nangyari, so it means normal lang yun sa kanila. Pero syempre, di ba sa atin na mga hindi sanay po talaga nagaganon, talagang magugulat ka, hindi sa OA ka, pero may mga tao pong ganon. So, iyan po yung experience ko na sobrang worst. Ay, meron pa pala. So, last year po ata yun, na meron din po akong kasi hindi ko alam, kasi ako naman po kasi pag mali ko, i-admit ko, hindi ko kailangang i-depensa yung sarili ko. Pero that time po kasi, hindi ko makakalimutan, uwian na po yun. And then, yung bagong car check namin or visor namin is, sinigawan din ako. So, parang sama ng loob ko. Sabi ko, bakit ganun sila? Kumbagang, hindi naman nila kailangang sumigaw. Nakakaintindi naman po tayo or ako ng pagkausapin mo kung maayos, nakakaintindi naman. Ganun, di ba? Pero why? Bakit kailangan pa nilang sumigaw na marami nakakarinig? Kumbaga, parang nakaka-degrade ng pagkatao, nakaka-down ng pagkatao. Yun po, alam niyo po yung ibig kong sabihin. So, sabi ko sa sarili ko, magre-resign na ako. Kahit hindi ganun kalaki yung ipon ko. Pero okay lang, sabi ko akong ganun, magre-resign na ako. Kasi sobrang sama ng loob ko, B. And then, nag-resign ako, kinausap ako ng HR. Hindi ko sila pumayag. So, nagtanong sila kung bakit ako magre-resign. So, sinabi ko po talaga yung totoo. Sinabi ko po dun sa HR namin na yung trabaho okay lang. Yung trabaho kaya ko. Pero yung sisigawan ka ng visor mo na hindi nila pinapakinggan yung side mo. Basta kumbaga kung gusto nila pag may mali, kahit hindi mo naman mali, aakuin mo. Minsan ganun, hindi lahat, pero mayroong mga ganun para mapadali lang yung paggawa nila ng report or kumbaga ma-close na yung case, ganun. Pero ako, pag alam ko naman sa sarili kong hindi ko naman kasalanan, ipagtatanggol ko yung sarili ko kahit pagtatanggol ko po talaga yung sarili ko. So yun po nga yung nangyari sa akin. So ayun, tinanong ako kung ipag-isipan ko daw muna. So decided na talaga akong mag-resign nun. Pero unfortunately, hindi po sila pumayag. Kaya sabi ko, tinanong nila ko ano. So nag-suggest ako. So nag-oo naman sila sa suggestion ko hanggang sa naging okay yung puso ko. So hanggang ngayon, pag nakakausap ko yung tao, yung Kerchang na yun is parang okay na siya. Pagkausap ko, kahit may mga mali akong nagagawa. Kasi alam niya naman kasi na nireklamo ko siya eh. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, okay lang kung mapauwi ako kung dahil doon. Wala namang masamang ipagtanggol mo yung sarili mo kung alam mo na nasa tama ka. Pero kung pagtatanggol mo yung sarili mo, pero aminado ka naman at alam mo sa sarili mo, mali ka, talagang may something. Pero kasi alam ko na kasalanan ko, yes, hindi ko na kailangan mag-explain. Magsusulat ako dyan kung anong kailangan sulatan. Pero kung alam ko sa sarili ko na hindi ko kasalanan at may kumbagang may nangyari lang talaga. So ipagtatanggol ko yung sarili ko kahit sabi ko lang, kahit lagi kong sinasabi kahit mapang-abot kami sa taas sa HR. Talaga pong ipagtatanggal ko yung sarili ko. So ayun lang sa trabaho, sa mga
sa mga leader, so far okay naman na. And then sa mga ka-work, so hindi ko alam kasi ako ngayon kasi for the past 9 years, parang natuto na talaga ako na wala na akong pakialam sa kung anong sasabihin ng iba. Kumbagang nakaka-survive ako sa company namin na 3, 4 lang ang talagang sinasamahan ko, yung totoo kong kaibigan. So hindi ko pinanghihinayangan at hindi ko pinagsisisihan kasi sobrang blessed ko sa mga kaibigan. Lagi ko yung pinagmamalaki sa loob man ng company o sa labas ng company. Talagang lagi ko nga sinasabi, nakikihalubilo ako pero hindi ako nakikiayon. Kumbagang tamang neutral lang, parang tamang pansinan lang, ganun. Pero talagang pili lang po talaga yung mga sinasamahan ko kasi kumbaga natuto na ako. Hindi lahat, pero may mga taong feeling akala mo sa harap is concerned, pero pag nakatalikod ka, hindi lahat ha, pero meron kasi ako mga kilalang ganun. Ako kasi ayokong ganun. Kumbaga nararamdaman ko po talaga ko yung isang tao is totoo yung pakikitungo sa akin, totoo yung pinapakita. Kasi ako, kumbaga yung mga kaibigan ko, gaya po ng sabi ko, kakaunti lang, pero tinitreasure ko yun. Kumbaga like yung sinasabi, yung may latest na yung friend kong famous, so alam ko mapapanood mo ito. So kumbaga lagi kong sinasabi sa kanya na kahit saan kami mapang-abot, ilalaban o ipagtatanggol ko siya kasi kilala ko siya. So meron kasi mga tao na i-judge ka lang physical. Kumbagang narinig mo lang yung ganitong kwento, kumbagang ako ito napagkwentuhan na ganito, ganyan, tas ako ikukwento ko rin sa iba, hindi mo man lang alam yung story ba. Kumbaga alam mo yon. So mahirap po talaga magtiwala sa tao. Sobrang natuto ako. So ngayon yung mga kaibigan ko, iilan lang, pero sobrang tinitreasure ko sila, cherish ko sila, pinagpe-pray ko na hindi lang talaga basta friends or friendship ang ko sa kanila, talagang yung love ko sa kanila. Ay, maiyak na ba ako? Kumbaga ayun lang, sobrang like ko sinasabi na napaka-bless ko sa kaibigan. So hindi ko kailangang magdagdag ng kaibigan. So sobrang kumbagang satisfied na ako sa kung anong meron ako na kaibigan ngayon, sa mga lalaki man o sa babae. So wala akong kailangang naiinggit ako, parang pumunta sila dito, hindi ako kasama. Kung kumbaga hanggang ngayon po kasi parang pagkatapos ko ng work, bed na lang ako. So yung mga ka-roommate ko lang, kasi yung mga ka-roommate ko is ganun din naman yung nila, yung routine nila ba. Kumbaga natuto na ako. Mahirap po magtiwala. Mahirap po talagang magtiwala na kumbagang ako kasi pag kaibigan ko po talaga, kumbagang open ako sa kung ano man yung sasabihin nila. Open yung puso ko, masakit man yan o hindi, tatanggapin ko yan kasi alam ko galing sa kanila at alam ko na yung mga sinasabi nila at advice nila is hindi lang sa ikakasira ko, kundi para sa ikakabuti ko. So lagi ko yung sinasabi, sobrang blessed ko Lord sa mga kaibigan. So sabi ko, hindi ko po ito ipagpapalit yung mga kaibigan na meron ako ngayon. So tinatreasure ko silang maigi. Hindi ko kailangan ng maraming kaibigan sa company. Sabi ko kay 1, 2, 3 na nakakausap ko, okay na ako noon. Sobrang okay na ako noon, promise. Kasi alam ko sa labas noon, sobrang dami kong totoong kaibigan, totoong tao na nakikita ko at nararamdaman ko yung pagmamahal nila sa akin. Hindi lang bilang kaibigan, kundi as in talagang bilang ikaw. Kumagang ganun. Ramdam mo. Kaya binabalik ko rin po sa kanila yung pinapakita nila ng love. Ayun lang po. Ayun lang. Sobrang natuto lang ako. So, lesson learned para sa akin, trust no one but God. So, kung may problema ka, huwag mo sabihin sa tao. Kung baga may problema ka, mas maiging ako sa sarili ko, hindi ako perfect ha.
meron akong mga bagay na nagagawa na alam kong mali, na alam kong kasalanan yun, at alam kong hindi kalugod-lugod sa Lord yun. Alam na alam ko sa sarili ko yun, kaya pinagpe-pray ko yun ng paulit-ulit sa Kanya. Pero yung learning, yung lesson na natutunan ko is, trust no one, just Him. Kasi mas maganda yung sasabihin mo sa Kanya ng buong puso na ito, lahat ng problema mo, lahat ng struggles mo, lahat ng pinagdadaanan mo, kung nahihirapan ka, pwede mong sabihin sa Kanya. Kung nasasaktan ka o nasaktan ka ng ibang tao, hindi mo kailangang ikwento sa ibang tao din. Kasi maglilik at maglilik po yun. Kumbagang natuto ako ng ganun. Kaya ngayon, hindi ako basta-basta nagkukwento o nagsishare sa iba. So, yung sa sarili ko ngayon, lagi kong sinasabi, I don't care kung anong sabihin mo sa akin. Kahit anong paninira na pwede mong ibato sa akin, wala pa akong pakialam doon. Basta alam ko sa sarili ko na wala akong sinabing hindi maganda sa'yo, na wala akong ginawa sa'yo. Ganon at ganon po lagi ang sinasabi ko. At nakakatulog ako ng mahimbing ng over 12 hours, 'di ba? Na masaya, gigising ako masaya, yung magaan sa puso ko. Ayun lang po. So alam ko maraming makaka-relate dito sa kwento ko, sa story ko, kasi talagang kahit sa ang company naman, merong hindi natin nakakasundo. Pero hindi mo kailangan mag-backfight. Pero minsan, kung alam mo naman sa sarili mo na yung pinaglalaban mo is alam mong walang katotohanan yung mga sinasabi nila, yung pinaglalaban mo is alam mo sa sarili mo na tama yung sinabi mo. Kasi minsan nakakapag-judge yung tao nga, gaya ng sabi ko kanina, nakakapag-judge yung tao, depende lang po yun sa mga narinig nila, sa mga kwento. Kumbaga biruin niyo yun, never naman nilang nakakasalamuha yung tao yun, yung isa kong friend, never nilang nakakasalamuha. Never nilang nakasama sa production. Never nilang nakakwentuhan. Pero kung makapagkwento sila sa akin na ganito, ganon, nasa shock na lang ako. Siguro, kasi may mga nakakausap kasi ako before, siguro hindi nila alam na friend ko yung taong yun. Kung bagang ganon agad yung banat nila sa akin. So, sabi ko, bakit? Hindi, yung, para matapos na yung conversation, kasi ayoko sa yung nakakarinig ako ng ganun ng hindi maganda patungkol sa kaibigan ko na alam ko naman hindi totoo. Kumbagang para ma-stop lang yung conversation, kasi masakit din yung sa damdamin. Parang nasasaktan din ako na may naririnig ako mga ganung bagay na ba tungkol sa kanya. So, ayun. Para mag-stop lang yung conversation, sinasabi ko, kaibigan ko talaga yun. So, tsaka sila nahinto sa pagkukwento. Di ba? So, hindi ko kailangan mag-explain sa kanila na ganito, ganito. Enough na. Kasi wala naman yung tao sa company. Kumbaga, masaya na yung tao. Kumbaga ganun. Basta, yun nga lang po, yung lesson learned, never trust no one except God. It's okay. It's okay na isa, dalawa, tatlo lang ang kaibigan mo, pero alam mo na sa sarili mo na sila'y totoo. At yung love na pinapakita nila sa'yo, or yung pinapakita nila sa'yo is totoo, genuine talaga. Diba po? So, ayun lang, laging sinasabi sa sarili ko, hindi ko kailangan magpa-impress sa iba para magustuhan nila ako. Kung ayaw nila ako, it's okay. Ganun lang ako, diba? Huwag natin gawing komplikado masyado ang buhay. So, kumbaga, kaya ko mag-isa, kaya kong lumabas mag-isa, kaya kong mag-grocery na mag-isa. Kumbaga ganun. Pero before kasi, meron talaga akong mga kaibigan na, siguro 4 lang kami. So, nagkakatampuhan, pero alam mo yung tampo now, friends, parang walang nangyari. Pag nag-usap kang, parang walang nangyari, ganun. Talagang sobrang pag may mga ganun po kayong mga kaibigan, I told you, i-treasure nyo po yun, ingatan nyo po yung mga taong yun, kasi sobrang bihira ka lang makakita ng mga taong totoo sa'yo. So ayoko na, kumbagang sa edad kong ito, ayoko na mag-explain na, alam mo yun, na nakakapagod. Kung ano mo, kumbagang natuto na lang ako sa sarili ko, anong gusto mong isipin tungkol sa akin, go ahead.
basta lagi kong sinasabi, nakakatulog pa rin ako ng mahimbing kasi alam ko na wala akong sinasabing hindi maganda sa'yo or sa ibang tao. Pero hindi ko sinasabing sobrang mabuting tao ako ha. Parang natuto na lang po talaga kasi ako. Kasi lahat naman tayo, hindi tayo perfecto. Meron at susubukan tayo ng panahon, ng situation, ng pagkakataon na meron at meron, kumbaga itatest ka ni Lord na sige nga, hanggang saan yung pasensya mo, gano'n, di ba? So, yun lang. Basta kung meron kang mga taong ramdam mo yung pagmamahal nila is 101%, kumbagang hindi nyo kailangang araw-araw mag-usap. Pero pag nagsama kayo is ramdam mo yung love nila. Kumbagang ganon. So, sobrang tinetreasure ko. Thank you. At gusto ko rin po mag-thank you sa mga kaibigan ko na never akong iniwan since day one. Naiyak ako. Nagkamali ako sa nagkamali pero they never judge me. Kumbagang kung may narinig man ako sa kanila na mga comment, tinreasure ko yun. Kumbagang binigyan ko yun ng importansya. Kumbagang hindi ko lang basta kumbagang yes, kung sa iba siguro nakakasakit, pero sa akin talagang doon ko naramdaman yung pagmamahal nila. Kasi talagang sobrang hello. Kumbaga minsan ka lang makakahanap ng ganung tao. So lagi ko nga sinasabi, napaka-open ang puso ko. Kumbaga hindi kasi ako yung tipong taong kaya kitang traktuhin na tama kahit kumbaga kung sa ibang tao ha, hindi sa mga kaibigan ko, kaya kitang tratuhin na parang walang nangyari kahit nakasakit ka sa akin. Kumbagang ganun. Pero wag mong i-expect na yung pakikitungo ko sa'yo is same before. Ganun ako. Kaya yung mga kaibigan ko na before yung may nangyari is talagang pinagsabihan nila ako na ganito, ganyan. So sobrang laking impact yun sa akin. Kumbaga yung mga mensahe nilang yun is hindi lang basta sinaisip ko, kundi puso ko po talaga. So alam ko na na may mali ko, but wala ka narinig sa kanila. Kumbaga hindi kanila pinwersa na magsabi sa kanila. Nagantay sila kung kailan ka mag-open sa kanila. Pero yung time na siguro nagpapakiramdaman kami na gusto nila akong kausapin, so open arms ako. Kumbaga willing ako kasi sila yun hindi yun ibang tao. Kumbaga siguro kung sa ibang tao hindi ako papayag, pero dahil sila yun, mga kaibigan ko yun at kilala ko sila, alam ko yung mga alam ko sa sarili ko na may maririnig akong masakit na words, but alam ko na it will help me to grow as a person, grow me personally. So super blessed ako sa mga tao, sa mga kaibigan na meron ako. So gaya ng sabi ko, so sobrang haba na po na video na to. Treasure nyo po yung mga taong yun. Kung may mga kaibigan kayong 1, 2, 3, it's okay. Kung alam nyo naman sa puso nyo na totoong tao sila, okay lang yun. Okay lang di. So sobrang sarap magkaroon ng totoong kaibigan. As in totoong kaibigan na hindi mo kailangang ay ito sige, ganito kasi ako. No. Kaya talagang hindi mo kailangang mag-pretend. Be as you. Just be yourself. Ganun. So yun lang. Tingnan mo yung mini vlog ko, naging story time. So thank you for watching, guys. So update ko na lang po kayo later sa mga mangyayari. So sa makakapanood na ito, no. So mag-iingat po kayong lahat. Gaya ng labi kong sinasabi, mahalin niyo yung mga taong alam yung minahal kayo ng walang kapalit. So ibalik niyo po sa kanila yung pagmamahal na binibigay nila sa inyo. Naiiyak ako. So ayun lang. Tatapusin ko na po tong video na ito kasi alam kong mga ganitong bagay kasi naiiyak ako, napakababa ko ng luha ko. Pero ayun nga po. Tatapusin ko po ito ng
tatapusin ko na po itong video na to. So, thank you for watching guys. Mag-iingat po kayo. So, salamat sa konting oras or minutes na pakikinig, panunood sa story time ko about sa stay ko here sa Taiwan. So, ganyan sabi ko, malapit na akong mag-end of contract. So, meron kaming blessing na dumating. So, pero, pinagpipray pa namin. So, kung anong plano ni Lord para sa amin, go ahead lang kami. So, thank you for watching. Mag-iingat po kayo. And, bye! See you on my next mini vlog. Bye-bye!